Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa patuloy pong pinagkakalob niya sa aking privilege na opportunity na patuloy pong magamit na instrumento niya upang mapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita na pagmumulan po ng ating patnubay at gabay, mga salitang patuloy pong magbibigay sa atin ng sapat na kaalaman kung ano po ang kalooban ng Diyos at salita na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Ikaw ang may hawak sa iyong kapayapaan. Ayan. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi o ipaunawa ng ating Panginoong Diyos kung gaano kalaki ang ating parte sa pagkakaroon natin ng kapayapaan sa ating buhay. Ayan. Kaya po sa entitled na, Ikaw ang may hawak sa kapayapaan mo. Ayan po. Yun naman po yung katotohanan. Kahit ano man po ang gawin natin, tayo po ang may hawak ng kapayapaan natin sa pamagitan ng pagpili natin. Ayan po. Yan po ang katotohanan. Kaya sa mensaheng ito, nais na ipakita sa atin ng Diyos na nasa atin ang pagpapasya kung gusto nating magkaroon ng payapang buhay. Dahil nasusulat sa Ecclesiastico chapter 17 verse 6 na binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihang mag-isip at magpasya. Kaya po kung ano man ang nagiging sitwasyon mo sa buhay ngayon, kung gulong-gulo ka at walang kapayapaan sa buhay ngayon, guarantee bunga ito ng sarili mong pagpili o desisyon sa buhay. Kaya ikaw pa rin ang may hawak. Ikaw pa rin ang magbibigay ng kapayapaan sa sarili mo. Nasa iyo pa ring desisyon yan. Bakit po naisiparating ito po sa atin ng ating dakilang Diyos? Dahil nais niya po tayong matuto kung paano na ma-manage yung kapayapaang ibinibigay niya sa atin. Yes, yung kapayapaan po, tunay nga pong ang Diyos ang magbibigay. Ngunit bago po mabibigay ng Diyos yung kapayapaan na yun, ikaw pa rin mismo ang magdi-decide kung kiklaim mo yon o hindi, di po ba? Si Lord po lagi pong nakaantabay sa atin yan. Lagi po siyang walang ibang hinangad sa atin, kundi magkaroon po tayo ng kaayusan, kapayapaan sa buhay. Kaya nga, pilit niya po tayong ini-encourage sa book of Matthew 6:33, di ba? Sabi niya, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall added follow unto you. Di ba pa? Parang, bibigyan ka pa rin ng pagpipili ng Diyos. Ibibigay niya yung lahat ng gusto mo, pangangailangan mo, pero ikaw pa rin magdi-decide kung susundin mo yung kanyang pinapagawa. Kaya po, isang example, sa pagbibigay ng kapatawaran, ayan, pipiliin mo. Kasi kapag ganito po yan, kapag nagkaroon ng may taong naka-offense sa'yo, may taong nakasakit sa'yo, kapag hindi mo, ikaw pipili kung papatawarin mo siya o hindi, di ba? Kaya, kapag hindi mo yan pinatawad, guarantee na wala pong kapayapaang magdudulot sa'yo. Kaya nga, ikaw pipili eh. Kaya yung kapayapaan, kung gusto mo ng payapang buhay, kailangan piliin mo yung tama eh. Di ba? Parang sinisisi natin sa iba kapag magulo yung buhay natin, parang biniblame natin kasi bakit ako nagkaganito, kasi dahil sa hindi. Wala po tayong ibang sisisihin sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, kundi ang ating sarili. Dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na mag-isip at magpasya kung ano ang pipiliin mo. Kaya yung kapayapaan, ikaw lang ang may hawak niyan. Ikaw lang ang pwedeng mag-manage ng kapayapaan sa buhay mo. Bunga dun sa pagpili mo at mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Ayan. Kaya kung gusto natin na mabuhay na may kapayapaan, gawin mong patnubay at gabay ang salita ng Diyos sa bawat desisyon mo at gagawin mo sa buhay. Yan po. Paano po ba? Paano po ba natin mapapanatili yung kapayapaan sa ating buhay? O paano natin mamamanage ito na hindi po tayo mawawala doon sa kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng payapang buhay? Dalawang bagay po na dapat natin panghawakan. Ito pong dalawang bagay na to, kapag ito po'y pinanghawakan natin at naging patnubay at gabay natin, guarantee, ang kapayapaan ay sa atin. Yan po ang katotohanan. Wala pong magiging mali dito. Kapag pinanghawakan mo ang dalawang bagay na to, guarantee po na magkakaroon po tayo ng payapang buhay.
how we control or how we manage the peaceful life in our life. Paano po natin ma-manage o makontrol o mapapanatili na payapa ang ating buhay? Number 1, choose to trust God. Ayan. Piliin mong manalig at magtiwala sa Diyos. Example, may mga pinagdadaanan kang mabibigat na problema na hindi mo naman talaga kontrolado. Parang sabihin na natin mga pagsubok. Yan, mga bagay na dumarating sa ating buhay na hindi mo kontrolado, na limitado lang naman yung kaya mong gawin. Kapag hindi mo yan pinagkatiwala sa Diyos, guarantee, mawawalan ka ng kapayapaan. Patuloy ka lang mababalisa, patuloy ka lang mag-iisip. Sapagkat tayong mga tao ay limitado lang. Pero pag pinili mong ipagkatiwala yan sa Diyos, idulog sa Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo, bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos na di kayang ibigay ng kapayapaan sa mundong ito. Yan po ang nasusulat sa New Testament. Kaya po sabi niya po sa Book of New Testament, sabi niya, iibigay po natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos ay piliin po nating manalig at magtiwala sa Kanya upang maghari po yung kapayapaang magmumula sa ating dakilang Diyos. Pangalawa, choose to obey the words of God. Yan po. Piliin po nating sundin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, ano po ang kalooban ng Diyos? Kapag may taong nakasakit sa'yo, may taong naka-offend sa'yo, you must forgive him. Kailangan po natin patawarin. Kapag ginawa mo ang pagpapatawad, sinunod mo ang salita ng Diyos, guarantee, yung kapayapaan po ay maghahari sa ating buhay. Kaya po, kung gusto po natin magkaroon ng payapang buhay, sa anumang mga bagay na pinagdadaanan natin, 2 bagay lang po ang paulit-ulit na nais iparating sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to. Piliin mo na magtiwala sa Diyos at piliin mo na sundin ang Kanyang salita. Yan po ang magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. Kaya, ikaw ang may hawak niyan. Binigyan ka ng karapatan o kapangyarihan ng Diyos na mag-isip at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magdesisyon sa ating buhay. Kaya wag po nating sasayangin ang kapangyarihang pinagkaloob niya sa atin. Yung mapanatili natin yung kapayapaan sa ating buhay. Dahil tayo rin naman po ang mahihirapan kung hindi po natin susundin at hindi po natin tutuparin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa oras na to, naway patuloy pong maging patnubay at gabay natin ito, lalong-lalo na sa mga taong dumaranas ngayon ng mga sitwasyon na hindi po nila kontrolado. Mga sitwasyon na limitado lang ang kaya natin gawin sa mga ganitong bagay. Unang-una, ikaw ang may hawak. Ikaw ang may hawak sa kapayapaan mo. Ikaw ang may kapangyarihan kung paano ka magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Panghawakan po natin ang magtiwala at manalig sa Diyos at ang sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya po, sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos, patuloy po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon na patuloy pong nagbibigay ng mga mensaheng, mga simpleng mensahe, pero kung ating itong itatanim sa ating puso at pagbubulay-bulayan, ito'y magiging patnubay at gabay natin sa ating buhay. At guarantee naman po na tayo'y mabubuhay ng punong-puno ng may kapayapaan. Kaya po, ibinabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.